Mas mura ngayon ang ilang uri ng commercial rice sa mga pamilihan, pero NFA rice pa rin daw ang hinahanap ng maraming mamimili. Bumaba rin ang presyo ng palay dahil daw sa mga spekulasyon kaugnay sa mababang presyo ng imported rice. Live mula sa Quezon City may report si Sandra Aguinaldo Sanz. Joseph, kanina nga nung bumisita tayo sa palengke, no, nakita natin na maganda-ganda naman ang presyo ng bigas ngayon dahil panahon din po ng tag-ani. Pero isa po sa minomonitor ngayon ay yung presyo mismo dun sa tinatawag na farm gate o pag ang palay ay binili ng gobyerno o kaya ng trader mula mismo sa magsasaka. Sa mga tindahan ng local commercial rice sa Kamuning Market, 37 pesos kada kilo ang pinakamura. May ilang uri ng bigas na pagpipilian na mahigit 40 pesos ang kilo. Nasa 85 pesos kada kilo naman ang pinakamahal. Si Edgardo Sario, nagtitinda na ng local commercial rice, nagtitinda rin ng NFA rice. Sabi niya, may kamurahan ang local rice ngayon, pero NFA rice pa rin ang pinakamabenta sa presyong 27 pesos kada kilo. Napaka-importante sa tao yung mababang bigas eh. Yung 30 plus nga niyan, ano pa yan, ang tao nga, ano pa rin bumili. Bang medyo hirap pa. Ngayong panahon ng anihan, bumaba ang farm gate price ng bigas batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Nitong ikatlong linggo ng Marso, nasa 18 pesos and 98 centavos ang kada kilo ng palay kapag binili ito mula sa magsasaka. Mas mababa ito kumpara sa nagdaang linggo at kaparehong panahon noong 2018. Ayon kay Piñol, dahil ito sa espekulasyon kaugnay sa mababang presyo ng imported rice. Bumaba naman talaga eh. In fact, in some areas, it's down to about 15 pesos. Saan mo ina-attribute yun dun sa speculation? Speculation pa lang. Other than Wala pa naman masyadong imported rice na pumapasok sa sa mga probinsya. Wala pa naman masyado. Gayunman, mataas pa rin naman daw mamili ang NFA mula sa mga magsasaka. 20 pesos and 70 centavos kada kilo ng palay. Patuloy na mabibili ang NFA rice hanggang Agosto. Ayon kay Piñol, umabot na sa mahigit 5 bilyong piso ang halaga ng nasirang bigas at mais dahil sa El Nino. Pero tingin niya, maaabot pa rin ng bansa ang production target nitong 20 million metric tons. Halos level off na yung damage eh. Tingin ko hanggang diyan eh. Kasi ano pang mais ang papatayin mo? 2 buwan na yung init eh, magta-3 buwan na. Ibig sabihin, wala na nakapagtanim na mamamatay pa dahil sa init. No? Dahil madalas maranasan ang El Nino sa bansa, ipinarating daw ni Piñol sa Pangulo ang alok ng isang kumpanya mula sa Israel na magtayo ng irrigation system na gumagamit ng solar power sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pag-aaralan daw muna ito ng NEDA at idadaan sa Swiss Challenge, kung saan pwedeng tapatan ng ibang kumpanya ang naunang offer. Joseph, sinabi rin ni Piñol kanina na sinasala ng husto ng Department of Agriculture yung mga ulat ng mga damage mula mismo sa mga magsasaka. Ito naman daw ay na-verify ng kanilang mga tao on the ground para na rin matiyak na tama yung reporting at maaari daw kasing mag-avail ng insurance ang mga magsasaka para naman sila'y makabawi. Kaya dapat din daw ay maganda ang reporting. Joseph? Alright, Sandra, first things first, totoo ba na mas mura nga yung commercial rice o yung imported rice? At nabanggit kanina ni Secretary Piñol, wala pa naman, pero bakit napapag-usapan na bumaba yung presyo ng imported rice? Totoo ba yun? Kasi Joseph, ang sinasabi niya ay nagkakaroon ng speculation dahil nga sa pag-anticipate doon sa magiging impact ng presyo sa merkado ng pagpasok ng mga imported rice ay nagsisibabaan din ang presyo locally. At ang maaaring mag-suffer nga kasi yung mga magsasaka at yan naman ay na-foresee na rin noong pinag-uusapan pa lang itong rice tarification law. Bagamat ang sinasabi niya ay hindi ito epekto mismo ng pag-flood ng imported rice sa bansa, kung hindi yung anticipation lamang o yung pinapangunahan yung pagbaba ng presyo. Ganun pa man ang sinasabi niya, at least for NFA, mataas pa rin naman daw bumili ang NFA, 20 pesos and 70 centavos. Joseph? Sans yung presyo kasi ng bigas ay pagmura,
okay naman yon sa ating mga consumer. Pag mura rin, kawawa naman yung ating mga magsasaka. So para may nagbe-benefit, may iba naman nagsasuffer. So right now, yung presyo na 20 pesos per 70 cents per kilo para sa ating mga magsasaka, fair enough naman ba yan na price para sa ating mga magsasaka? Sabi ng DA? Ayon sa DA, magandang presyo na yan. Ang naalala natin, Joseph, nung 17 pesos pa lang kung bumili ang NFA, yan yung idinadaing nung ng mga magsasaka, tapos itinaas na nga yan, naging 20.70. Sa ngayon, sabi ng DA, magandang presyo na yan. Ganun pa man, ang isang siguro parang detalye rin no, na na-share sa atin ng NFA kanina, kasi yung mga magsasaka, minsan din, ayaw na rin nila yung nagpapatuyo pa sila nung kanilang inaning palay. Kaya minsan, basa pa lang, galing mismo doon sa kanilang farm na ibebenta na nila. At doon, nabibili ng napakamura yung kanilang palay. Sabi nga ni Secretary Piñol, 15 pesos per kilo. Tapos meron pa tayo narinig na 14 pesos per kilo. So, masyadong mababa yun. Ganun pa man, sabi ng NFA, yan daw ay para doon sa mga palay na basa pa, hindi pa tuyo, ika nga, Joseph. Alright, yun naman na epekto raw ng El Nino sa ating produksyon ng palay. Ano yung projection ng Department of Agriculture at kung meron mang epekto yan, masama man or mabuti, anong magiging epekto naman yan sa presyo pa rin ng bigas? Ang sinasabi ni Secretary Piñol kanina, sa pangkalahatan para sa ating produksyon sa buong taon ng 2019 ay nakikita nila na ang impact nito ay 0.63% lamang, so wala pang 1%. Ganun pa man, syempre sabi niya ayaw niya maliitin dahil sa ngayon pa nga lang 5 billion pesos na rin yung halaga nung damage. Pero sabi niya dahil dyan ay hindi nga binabago ng Pilipinas yung ating target na 20 million metric tons para sa taong 2019. Joseph? So mamimit naman natin yung 20 metric tons na yon kasi pag mamaya hindi natin mamit, baka naman bukod sa El Nino ng init-init, tuyo yung ating mga sakahan, mahal pa yung presyo ng ating bigas. Oo nga, Joseph, kasi ang mangyayari naman dyan pag kinapos yung production, no? Import na naman. Bagamat yun nga, wala na rin naman tayong limit or quota sa ating importation. Pero sa ngayon, medyo confident no ang DA na kaya nilang ma-meet yung kanilang target. Joseph? Alright, so para naman sa mga commercial rice, ang average na presyo ng commercial rice ay dapat magkano lang? Ngayon, Joseph, ang nakikita nga natin at masasabi na rin magandang presyo, no? Kasi kanina sa palengke merong 37, merong 38. Nung nagtanong tayo sa mga nagtitinda, sabi nga nila ay bagamat may gano'n na rin namang presyo dati. Ang napansin nila ngayon, parang iba-ibang variety pero naglalaro dun sa ganong presyo at saka yung mga 40, 42, 43, 44 na mga presyo. Unlike before na may kataasan, no? Mga 50 pesos yung marami sa mga variety ng bigas. So ang sinasabi nila, panahon pa rin naman kasi talaga ng tag-ani at nakikita nila na magiging mananatili na maganda ang presyo sa ngayon. Joseph? So at least for the meantime ay hindi tayo magkakaproblema at hindi mabigat yung presyo ng bigas. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.